klarado do'n, naiba niya yung arena ng gagalawan sa impeachment. Opo, yung timing, Prof. Alam natin na nasa gitna po tayo ng yung mga pangamba o itong sinasabing magkakaroon ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At syempre, alam naman po natin kung ano ngayon ang kasalukuyang administrasyon laban po sa Vice Presidente. Well, dun sa may isang parte dun sa kanyang speech na sinabi niya na, oo, medyo, hindi ito yung normal na behavior ng isang magde-declare na tatakbo, pero dahil sinira na siya, matagal na siyang pinagplanuhan at ginamit ang lakas ng administrasyon at ng pamahalaan. Tama lamang yung kanyang mga rason kasi ano pa ba naman pagsira ang gagawin sa kanya. Pangalawa, siguro ang mahalaga dyan, Admar, nakita natin may humabol pa ng impeachment, no? Na fourth impeachment. Hindi yun sa numero ng impeachment eh. Dun sa charges na mapapagpatotoo later on during the hearing. Pero ang pinaka klarado doon, naiba niya yung arena ng gagalawan sa impeachment. Noong una na walang pananalita o pahayag niya, siya ay tinataguri ang defendant, no? Ngayon ay siya ang frontrunner. So naiba yung arena ng impeachment. Hindi na lamang siya yung hinahatulan at tinatapunan ng kung ano-ano, pero siya ay naging frontrunner para sa 2028. Alam mo, Jade, kung titingnan mo yung announcement niya, ang meron lang sa likod niya yung bandila. Wala yung Vice President seal, wala yung flag ng Vice President. So talagang purposely ginawa niya yun para ipakita sa taong bayan, ako yung ordinaryong sarang humaharap sa inyo. Hindi niya dinadala yung institusyon dito sa marumi at demolition na gagawin sa kanya. Pero nagbigay siya ng hudyat sa mga congressman, hindi na lamang ako defendant, ako ay tatakbo sa 2028. Sa tingin ko, yun ang pinakamahalaga na mensahe niya dito sa magiging impeachment ng Vice Presidente. Magkakaroon ng pagbabago, Prof. Baga ngayon, kung ako'y isang kandidato o may planong tatakbo sa darating na eleksyon, ay baga mag-iisip na ako, magdadalawang isip na ako kung kokontra ako dito sa pangalawang Pangulo na nagdeklara na ng kanyang plano sa darating na eleksyon. Oo, alam mo, clearly binago niya yung terrain na gagalawan. So ang hinuhusgahan nyo, isang tatakbo sa pagka-presidente. Hindi lang naman yun tuon sa mga legislators, tuon rin yun sa mga stakeholders sa 2028. Talagang minarkahan niya yung lupa, no? Talagang madiin yung linya na linagay niya. At makikita natin doon na yung impact ng announcement niya buong araw kahapon hanggang sa Senate session, sa House session. Sa House session may tumulig sana. Sa Senado, nag-suspend sila ng matagal. Maraming pinag-uusapan yung ginawa ni Vice Presidente, no? Tama ba? Strategic ba? Sinagot niya lahat yun. At klarado doon sa minention niya, mga siyam na paghingi niya ng tawad. Clearly, yung siyam na yun ang plataforma niyang titindigan. At clearly, sinabi niya yon, hindi mahalaga sa akin sirain niyo ang pangalan ko. Mahalaga sa akin ang kinabukasan ng mga
ang mga Pilipino, kabataan. So, pag tiningnan mo yung 5 pahinang pahayag, ah, meron siyang ina-address at pinapatungkulan kung inyo lamang pakikinggan at hindi isinasara o linalagyan ng bias ang inyong mga isip. Opo. At napansin mo rin po, Prof, ng bago, yung panimula niyang talumpati o pahayag, gumamit po siya ng isang Bible verse. Ano ho ba yung personal comment mo doon sa paggamit po niya ng Bible verse? Binanggit niya yung Proverbs 19:21, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." Oo, kasi alam mo nung umpisa pa yan, parang sinabi niya dun sa pahayag niya, unang buwan pa lang. Pero siguro nagkapag-usap kami diyan 2023 na nung sinabi niyang lahat na itinapon sa kanya. Ang kulang na lang itapon, 'di ba usually yung proverbial kitchen sink, tinapon na. Paano kung itapon yung bahay? So ako noon, parati kong sinasabi sa kanya, alam mo hindi ka dumadaan dito kung hindi ka hinahanda. Ngayon, at nabigyan siya ng mahabang panahon para pag-isipan ang mga bagay-bagay, natutuwa ako at yung Proverbs 19:21 ay kanyang nasabi. Kasi ano pa ba naman ang rason kung bakit siya ginaganito? Ginaganito siya, dinidemolish siya, at de-demolish siya. Dahil sa 2028, dahil sa kagustuhan nila na sila ang magpatuloy, tauhan nila o sila mismo ang magpatuloy. Dahil na rin sa mga ginagawa nitong mga huling 4 na buwan. Masyado naman yung panggigipit ng ginagawa at pagpapabaya sa bansa. At